Uunahin ko lang po ha. Hindi ako fan. Kamusta 30s? Eto ha. Una sa lahat, gusto kong mag-hi sa mga 18 na nanonood sa atin dito. Napakabait sa akin yung mga 18 na yan pag may gusto silang pareaktan. At if I think makaka-add naman ako dun sa kung ano man yung topic na yon in regards to SB19, ginogo ko. And this time, no, naniniwala ako na importante na i-discuss ko to and hopefully, no, may ma-impart ako sa inyo na meron din kayong ma-pick up sa akin at may matutunan tayo dito. Uunahin ko lang po ha. Hindi ako fan. Hindi ako super fan ng SB19. Although na-appreciate ko yung kanilang talent, hindi naman talaga ako avid listener, ganon. Pero, super bait kasi sa akin yung mga 18 na yan eh. Hindi ko ginagawa to, no? Para lang, makarami tayo ng likes para sa mga SB19, sa mga fans ng SB19. Although kung gusto nyo mag-like at subscribe sa akin, walang pipigil sa inyo. Ulitin ko lang, sa tingin ko importante na dinidiscuss natin yung ganitong mga bagay. At teka lang ha, bago natin pagpatuloy, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin lang yung question of the day sa dulo ng video natin. Tapos promote ko lang din yung aking TikTok at yung aking Instagram. Binibuild ko na po yan ngayon. Okay. I think this happened 2 days ago as of the filming of this video ha. Si Stella, yung laging nare-reactan natin siya. I'm sure kilala nyo naman na siya, diba? Sikat yan. Nare-reactan natin kasi gumagawa sila ng mga, yung lasing-lasing sila palagi. Nakakatawa na sila, no? Ang lakas ng trip nila palagi. So, ginawa niya itong post na to, hindi ko lang ma-confirm ha kung personal account niya to or page niya to, pero eto yung sumikap. May nag-post ng SB19 stealth face card. So, yung mga post na to, ayan, yung mga mukha niya, ganyan, iba-iba mga pictures. Nakita ko yung original post na yan. And when it comes to SB19, kaya, always to the rescue rin ako sa kanila. Kasi lagi silang binibembang. Lagi silang pinagtitripan. Lagi silang inaaway when it comes to their physical appearance. Diba? I think number 1 na hate na nakukuha nila is because they look Filipino or they look exactly who they are. At doon ako nagigigil. Doon ako naiinis. Kasi talented to nga to eh. Anyways, ito yung post. Sabi niya, pangit. Nainis sa mga tao. Hindi lang mga fans ng SB19 ha, kundi mga tao in general, social media. So nagalit yung mga tao. Kung makikita nyo po yung mga post, yung mga comments ng mga tao, gigil na gigil talaga sila. Although marami rin talaga kasing nambabash. So maraming tinatawanan lang. O eto, sabi niya dito, may katuloy. Pero totoo naman talaga, di ba pangit siya? Natatakot lang tayong magsalita. Pinanindigan niya pa. At may karugtong pa. Delete ko na nga, OA nyo leche, totoo naman yung sinasabi ko. Ang weird lang. Ito ha. Ako marami akong nakikitang hypocrites talaga sa social media na hindi ko sinasabi sa Stella, hindi po ako hater or hindi ko ginagawa tong reaction to para mag-hate sa kanya. Pero marami kasi yung mental health keme, mental health advocate kinesu, tapos nang-face shame. Tapos sasabihan pangit yung ganyan-ganito. Ang weird. Ang dami niya na personally sa sariling newsfeed ko pa lang ha. So wala lang, triggered talaga ako. Anyways, hindi dyan nagtatapos yung lahat ng mga pangyayari. Meron po kasing sponsorship, no, etong si Stella. Ayan, pakita natin yung commercial. Ayan, meron dyan yun yung parang isa bangkay ba? Hindi ko maalala. Lalagay na lang po ng aking editor dito. Pero ayan siya. Tapos, nangialam na yung CEO ata nila to. Si Nina, the Nina Elaine. Sabi niya, having faced public scrutiny for my appearance, it's something that I relate as well. I have always championed self-love and empowerment. These values are core to our beauty brands. Buti naman, di ba?
Due to recent events with one of our ambassadors pala, Colorette takes a firm stance against bullying and shaming. And we are disengaging from Stella. Ano lang, no? Deserve lang kasi importante talaga yung imaging when it comes to brands, no? As brands that have embraced inclusivity since day one, which is the very reason na kinuha siya. Di ba? Colorette and Fresh Formula believe in celebrating everyone's beauty in all ways. Always. No. Ngayon ito, marami naglalagay ng mga kagaya nitong picture niya, yung sa kilikili niya, ganyan, nasi-shame na rin siya. Ay, hindi naman natin aanuhin yan, no? Hindi tayo mang-shame ng mga tao, pero masasabi natin at re-reactan natin na bago tayo mang-away, hindi ko sinasabing pangit siya, ha? Bago tayo magturo, check muna tayo sa sarili natin. Sa social media, ganyan, di ba? Yung mga nang-aaway, yung mga nambabash. Usually, sila pa talaga yung tsaka. Di ba? Siguro, insecurity rin sa sarili. Baka ganon. Anyways, naging napakamalaking issue nito. In fact, no, yung mga 18s, ayan. Actually, magre-react dapat ako dito. Nagsiswimming kami nung kahapon. Hindi ko na-reactan ngayon, kaya medyo na-late din ako ng upload nito. May mga 18s akong kasama, mga 30s din sila. May mga 18s na re-react sana kami, kaso super bagyo kahapon, hindi na namin na-push. Anyways, super laki nito na binabalita na siya kagaya nito, TikToker na ng face shame kay Stel, inalisan ng endorsement. Napakarami pa mga ganyan at nagre-react din talaga yung mga tao when it comes to this. Ito pa. From 96.3 Easy Rock na post, Stella Sal, a comedian / social media personality and ambassador to Colorette Cosmetics, faced backlash following the comments. She later apologized after the incident. Eto na. Meron din pala siyang apology dito. Tingnan natin kung ano yung sinabi niya dyan, ha. Okay, babasahin natin. Ang sabi niya, magandang araw po sa lahat. Gusto ko po sanang hingin ang pagkakataon na ito upang i-address ang mga disrespectful at inappropriate post na akin pong na-share gamit ang aking account. Plus po, ibibigay din natin to sa kanya, no? Plus points na inaangkin mo rin yung pagkakamali mo. Hindi tayo mag-grow lahat kung hindi natin aakuin yung mga pagkakamali natin. Ako man mismo, no? May mga face din ako sa buhay ko na hindi ko pa alam yung mga bagay-bagay, no? At imbis na i-deflect natin, no, imbis na taasan natin yung pride natin, kailangan nating akuin yon, mag-apologize, at iproseso sa loob natin para mag-improve tayong lahat. Plus sa kanya to, ibibigay ko sa kanya to. Sabi niya, unang-una po sa lahat, gusto kong humingi ng direktang paumanhin mismo kay Stel ng SB19. At sa mga taong nasaktan ko dahil sa aking mga pahayag. Ako po ay nagte-take ng full responsibility sa aking nagawang pahayag at naiintindihan ko po ang pwede maging impact nito kay Stel. Again, mental health. Humihingi po ako ng sorry dahil maging ako po ay biktima rin ng bullying dahil sa aking physical appearance at immature po may tuturing na gawin din ito sa ibang tao. Nagre-reflect naman siya sa sarili niya. Plus points yun. In my book, it is. No, awayin niyo ako or hindi ko inaaway si Stella dito. Ina-acknowledge ko din, no, na inaako niya rin yung kasalanan niya. So, maganda yon. Sabi niya, gusto ko rin po humingi ng tawag sa mga taong sumusuporta at aking na-disappoint. Malaki na yung following niya. Ang dami nang nakikakilala sa kanya. Miski ako personally, natutuwa ako sa kanya. So, sobrang nakakalungkot. Especially kung may mga big brands, no, na ganyan, kumukuha sa'yo, diba? Colorette, dito tayo, body positivity at ano tayo dito, mental health awareness tayo. Kunin nyo din ako. Ganon. Charing. Walang alam ang mga taong nakapaligid sa akin at nakadikit sa pangalan ko. Buong puso ko pong inaako ang kasalanang ito. Sabi niya, hindi po ako gagawa ng kahit anong dahilan. Good character yon, inuulit ko. Magalit man kayo sa akin, pero good character ang pag-aako ng kasalanan na wala nang madami pang ebas. Para depensahan po ang aking sarili dahil alam ko pong walang rason ang pwede makapag-justify ng mga salitang binitawan ko. Totoo yun. I-accept ko po kung anong consequence ng action na ito
Nangangako po akong hindi na ito mauulit at gagamitin ko po ito bilang leksyon upang mas ayusin pa ang mga content na aking pinopost. Bigyan niyo po sana ako ng pangalawang pagkakataon para ma-improve ang sarili ko. Sa akin, you are forgiven. And although hindi naman ako si Stel, SB19 ka, klaro. Tanda-tanda mo na, hindi ka naman 19 years old. Pero in my book, no, okay sa akin nagbibigay ng forgiveness sa mga tao na alam at inaako yung mga kasalanan nila. Lahat tayo, no? Lahat tayo pinalaki na may mga insecurities, biases, hatred sa mga bagay na hindi naman natin sa mga grupo ng tao na hindi naman natin naiintindihan at bagay-bagay, no? At matututo lang tayo kapag ina-acknowledge natin yung mali natin. Walang perfect na tao. Walang perfect na tao. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Anyway, sa mga 18 naman, I think yun din masasabi ko sa inyo, no, na i-forgive na lang natin at tignan natin kung ano yung mangyayari. Pero hindi tama yun. Hindi tama yun. Kaya umiyak talaga yan, mga 18. Love ko yung mga yan, mababait sa akin yung mga in fairness sa kanila. Ang daming 30s na 18. Hindi ko alam kung bakit. Pero hi sa inyo, love na love ko kayo. Huwag kayong mag-alala. For as long as nasa tama po tayo, magre-react din tayo ng tama. Yun lang. Walang pangit sa mundo. Hindi ako sure. Joke lang yan, ha? Pero napaka-negative na ng mundo, dadagdagan pa ba natin, di ba? Mag-feed lang tayo na mag-feed ng compliment sa mga kapwa-tao natin, di ba? Ayun lang. Umpisahan nyo sa akin, gano'n ako kapogi today. Charing! Anyway, sila mo po video natin para sa araw na to. Sana lang talaga may natutunan kayo, ha. Kung gusto nyo po sumali sa ating 1,000 Gcash giveaway, sagutin nyo lang yung question of the day natin. Ano ang masasabi nyo sa pagtawag ng pangit ni Stella kay Stella? Pares pala sila ng name, no? Ngayon ko lang napansin. Anyways, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam. I love you guys. I love you 30s. I love you 18s. Love you.